ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag. At sa kanyang iuwi at ganda, dayuhan ay naalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon man may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayan sa kaldilang, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at kalita, aking adhika. Makita kang saktan, laya. Oh, shout out sa'yo, Luloy Maclod. Si Luloy Macblood. Shout out sa imuha. Asa ka karon? Okay, mga kapuso at kapamilya. Hinopin natin sa awiting bayan ang ating pagpakabana, sapagkat ang diskusyon natin ngayon ay dito pa rin tayo sa National Democratic Front, yung mga inorganisa ng mga sektoral, at para ipadama rin natin sa bayan na nagdurusan na ang ating bayan dahil sa kagawan ng ating mga kababayan na mga makakomunista. Okay, para mag-umpisa tayo. Okay, nasa CDO pala ito si Master Macblood. Okay, andito rin pa rin ako ngayon sa Jinsan Kabayan. Okay, dasal muna tayo para makapag-umpisa. Sala samahan og sana kog sa Espiritu Santo. Amen. Umarika o Espiritu Santo, lamdagi ang among kisipan aron mailan namo ang kamatauran nga mao si Jesucristo. Nita sa imong gugma ang among kasing-kasing aron mubati o butagad sa among isig katao. Lilisi kami gikan sa among mangil-ad nga mga pagbati, o ipahilayo ka namo ang mga datang tinguha nga makapukan sa kalinaw. Ginoo, himuag kami nga alagad sa imong kalinaw, diin ang pagdumot balitan namo sa kadait, diin ang pagdagmal balusan namo sa pasaylo, diin ang katahap basigon namo sa paglaom, diin ang kangitngit banwagan namo sa kahayag, din ang kasub-anan upayon namo sa kalipay. O Diyos no agalon, itugot nga dili namo ipalabi sa among tinguha, nga kami lipayon kay sa paglipay, nga kami pagasabton kay sa pagsabot.
nga kami higugmaon kay sa paghigugma. Tungod kay diha sa paghatag kita makadawat, diha sa pagpasaylo kita mapasaylo, ug diha sa pagkamatay kita mataw ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa Samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, shout out din sa sa Hawaii. Shout out, Happy New Year pa rin manong. Maayong hapon o shout out, no? Padayon ta sa atong pakigbisog diri sa pagpakabana sa atong barangay. Aron makamatngon o kinsa atong panawagan sad, no? Shout out sa mga dunay mga ginikanan nga dunay mga anak nga nag-eskwela o college niya labi na og bright, no? Labi kasagaran namong na sinati kasagaran gyud nga ilang danihon diha pa lang sa high school, no? Sa high school pa lang kani mga bright gyud, no? Ilan na ng target nga ilang i-organisa para pag-abot sa college ila dayong ilambigit sa kaliyokang revolusyon diha sa pangkolehiyo, sa atong na-discuss atong niagi diha sa mga university, no? Dili lang sa UP na nitabo, bisan asa bisan gani diri sa Samar College saka sa Samar State University, duna, no, na sila'y na-recruit nga mga estudyante. O sa ato sang paglibot-libot diri sa kapuluan dinhi sa ato sa Pilipinas, kasagaran sad nga mga armado, no, labi na og kanang mga NPA nato nga mga kaigsuonan nato nga nag-armado, labi na nang kanang pangharas og mga detachment ilang ipron ana mga estudyante, no, mga estudyante kasi di man mailhan. Okay, sa pagkaila og imong uniformihan ng estudyante mura gyud pog sundalo, no? Pero in PEDI so munang kwanta, no, aware ta sa mga ginikanan kay base natin mga estudyante nga nasa kolehiyo, at least kabalo na ta sa mga background, no, sa mga kasagaran sa mga kolehiyo kay dili gyud ta makaingon nga kalihukan sa pikas o lahi ang kapaingnan, no? Iba yung pupuntahan sa kanilang sinasalihan dahil sa umpisa usually ang mga LFS na underground nila Kabataang Makabayan, nag-start yan sila sa pangurbinsi. Ang gamit ay paniniwala, no? Katulad nung binanggit natin ni Irene doon sa Samar, no? Na bali ginamitan sila sa Student Christian Movement, no, yung pag sa ating paniniwala, no? Tapos inipon sila, Single for Christ ang gamit. So walang magulang na hindi, kasi lalo na kung ang anak mo ay medyo loko-loko, siyempre pag nasa samahang pang Biblia yan, no, pang religious na kilusan, siyempre matutuwa ka pa. Hindi mo alam na ginamit lang pala yun sa kilusan para ma-penetrate nila ang kabataan, no? Kahit saan, kahit nga yung nabanggit natin nung nakaraan, di ba? Yung simbahan, saan nila pinasok, saan nila in-infiltrate, saksak sa pa rin, sa gawaing Panginoon, sa BEC, GGK, sinabi ko, no? Kasi totoo man talaga, no? Kasi karanasan natin, no? Karanasan natin na nahirapan natin silang paliwanagan nung early 90s kasi
na-influence talaga sila sa armaduhan, no? Sa pulahang pakigbisog, no? Sa pulang pakikibaka. Kaya alerta sana tayo kasi usually kung hindi ka mag-expect as ang parents ka, hindi ka mag-expect na ang patutunguhan nila ay kontra sa bayan kasi nga ang ginagamit nila ay talagang nakakabighani kasi pang Panginoon na kilos, no? Kaya aware tayo dyan, no? So, tsaka kung ako naman mangumbinsi, siyempre wala naman sigurong sasama kung sasabihin mangumbinsi ka, sasabihin mo doon sa kasama mo nga, sama tayo mag-NPA. Meron kayong sasama? No? Siguro wala. Wala, no? Kaya ang ginagawa nila talaga yung nakakabighani, katulad ng kilos sa pangsimbahan, katulad ng sinabi ni Irene, yung nireveal niya na Singles for Christ, yung kanilang sinalihan. Tapos kamukat-mukat, nandun na sila, umaakyat na sila ng bundok, ang kasama nila ay NPA na. Siyempre pag ma-enkwentro ka doon, ang mangyari doon, tapos kasama mo NPA, tapos matamaan ka, no? Pag natamaan ka, sigurado, ang report sa'yo, NPA ka. Siyempre, kasama mo NPA, di ba? So, yun yung masaklap doon. Isang istorya, nung na-deploy tayo sa Bilar, Bohol, no? Doon sa Bohol, nag-clear tayo sa Bohol noong last quarter ng 2007. Isang kapgo na, nung nandoon kami, kapgo na siya, pero kagawad na. Kagawad na siya. Pero dati siyang kagawad sa Barangay Villaswerte. Villaswerte. Sakop sa and then, ang nangyari doon sa kanya, noong anong taon ba yon, naging kapgo siya. Tapos meron siyang anak na babae, nag-aaral sa Cebu. Ito yung istorya niyan. Ngayon, na-recruit ito. Yung anak niya na nag-aaral sa Cebu, na-recruit. Tapos nung pagka-recruit niya, ang nangyari, naging siguro exposure pa lang, yung sinabi ko nga, so katulad ni Erin, na isinama sila sa mga armado. Kaso itong anak niya, napasama sa armado, tapos dito sa Bohol sila. Sa Bohol sila na exposure kaya yun, kung ano kaya yun, kung armado na talaga siya. Ngayon, na-enkwentro itong 15th IB pa dati, 15th IB na assign sa Bohol. Na-enkwentro doon sa Titifa, sa Trinidad, Bohol. Na-enkwentro sa mga armadong NPA. Mga kapuso at kapamilya, kasama sa enkwentro ang kanyang anak. At alam nyo, hindi pa niya malaman kung hindi tinamaan. Tinamaan yung anak niya, kawawa naman. Estudyante, sa Cebu nag-aral. Biro mo yan? Natamaan. Nung tinamaan, siyempre, andon yung mga gamit, nalaman na ganun. Tapos, sa ID niya, nakalagay yung pangalan ng magulang niya. So, pinuntahan ngayon yung kapgo. Yung kagawad na, nung nandun kami kagawad na, pero dati kapgo. Sabi niya, paano nangyari yun? Yung anak niya, yung anak ko, sabi niya, nasa Cebu, nag-aaral. Sabi niya, sige, puntahan mo muna, kilalanin niyo muna yung yung injured, no? Yung nasugatan sa enkwentro ng mga sundalo, taga 15th IB. Pagdating niya doon, mga kapusot, kapamilya, nagulat siya dahil talagang yung anak niya pala, yung tinamaan, nasa hospital.
See? Paano nangyari yun? Mayroong taga sa kanila ang hindi nila alam na ano lang nga, ang bahay, doon ko nila pangalanan. Ano? Kasi yung barangay nila papasok. Tapos, kasi boundary yun ng Dimiao at sa Kabilar. Ngayon, yung bahay ng recruiter, yung asawa nga nung recruiter na ba, yung babae, yung lalaki na sa nagtrabaho sa tawag nito, sa province. Nagtatrabaho sa province. Pero may background talaga pati yung lalaki, dating kabila. Dating kabila. Tapos, nagbalik loob. And then, yun, nakapagtrabaho doon sa province, no? Ito yung tingnan nyo kasi kadalasan ng mga surrendery, no? Ito totoo naman talaga din. Kadalasan ng mga surrendery, mga kapuso at kapamilya, ay kinukuha ng mga politisyan yan, no? Kinukuha ng politisyan. Tapos, ito yung sinabi ko, nasa province na tatrabaho. Surrender na yun. Yung asawa niya, recruiter. Yun ang hindi pa sumurrender siguro. Kasi bakit pa siya nakapag-recruit that time? And then, yun, yung estudyante, yung anak ng Kapgo, yun nga tinamaan. So, shout out sa mga magulang na may mga anak na mga college o kahit na yung high school pero matalino, kailangan i-monitor nyo yung mga anak nyo kasi baka mamaya meron pa namang mga anong tawag nito, mga pagka-weekend o sem break sa eskwelahan ay mayroon silang mga social action program na mamimigay ng mga gamit, na mga pinaglumaan gamit sa may hirap natin may mga school na ganun. Ingat tayo dyan kasi baka mamaya sa kabila yan, no? Ginagamit sa kabila din, ini-expose na pala yung mga anak nyo katulad nangyari kay Irene Nabainsa doon sa summer, no? Hindi nila alam, sama-sama lang siya sa Singles for Christ na session, and then later on sinabihan sila nung sa NUSP, sa student council na ngayong sa darating na sim break magkaroon tayo na may tawag sila, nakalimutan ko na yung lakbay aral, no? Lakbay aral. Tapos sa kanilang paglalakbay aral, doon ang punta nila doon sa mahihirap nating kapatid, doon sa bundukin, no? Tapos, kung mayroon kayong mga gamit na mga pinaglumaan, pwede ninyong dalhin, usually. Siyempre, di mo pwedeng pinaglumaan na mabibigat na bagay. Siyempre, kadalasan na madala yung hindi mabigat. Siyempre, mga damit na pinaglumaan, no? Yun, ang dala nila. Tapos, pagdating nila nga doon sa Calbiga, sa may Cuiba, bundok na yun sa may Pulangi River. Mga kapuso at kapamilya, sinalubong sila doon ng armado, yung naging guide nila, yung mga NPA na. Siguro, yung nangyari doon sa anak ng Kapgo na nangyari sa Bukol, noong matagal-tagal na yun, no? Kasi 2007 yun nangyari nung nandoon kami. Siguro nangyari yun mga 2000 pa, ganun. So, nainkwentro, no? Kung nainkwentro din sila si Irene, siyempre, ang report doon sa mga sundalo pag gano'n, NPA. Kaya huwag ka magtaka na reported ng anak mo na NPA, pag gano'n. Kasi siyempre, nahalo ka sa mga NPA, tapos nainkwentro ng sundalo, kung matamaan din, mas ka talaga. Mapagan ka as NPA, no? Pero, kasi, mabuti kung alam talaga,
alam ng sundalo na gano'n, no? Pumunta lang kayo doon at para maglakbay aral. Kasi maraming ang ingat talaga tayo sa mga kabila, no? Kasi yun na nga, mapanlin lang, no? So, yun ang kuha natin sa kanila. So, mga kapuso at kapamilya, tuloy natin yung history, no? Andito na tayo sa taon 1990, no? Noong 1986, ibalik natin, si Pangulong Cory Aquino sa kanyang programa ay yun, doon sa sa yung Executive Order number 103, yung National in RDP, yung National Reconciliation and Development Program. Kasabi nito ang EO 350, ang amnestia, at saka yung balik baril program. Dahil sa programa na ito ni Pangulong Cory Aquino na ang naging spearhead nito ay ang ating kasundaluhan, no? Marami ang sumuko. So anyway, nalaman natin na ang bilang ng mga armado lang talaga noong 1986 pag-upo ni Cory ay umabot na ng 25,400. Dahil sa programa niya sa NRDP at saka balik barrel program at saka amnesty, so bumaba, no? Bumaba yung iba, tapos sumuko, and then kaya ang natira na lang ay 14,000 na armado, no? Pero hindi pa manageable yun kasi ang target ng ating gobyerno dapat umabot ng 9,000 yon. Ngayon hindi man umabot ng 9,000, so hindi pa manageable, no? Hindi pa manageable. Kaya pag-upo ni Pangulong Ramos, ito kailangan malaman natin ng kasaysayan. Pag-upo ni Pangulong Ramos noong 1992, nang dahil sa udyok ng kanyang mga advisor ng mga general, isa na doon si General De Villa, na para maging makatotohanan, kailangan i-repeal ni Pangulong Ramos ang Republic Act 1700, yung anti-subversion law, no? Yung anti-subversion law kasi nga sa pananaw ni Pangulong Ramos na kailangan talaga ang Pilipinas umasinso, kaya gusto niya ang programa niya ay yung National Unification for Program and Development, no? So in PUD, National Program for Unification and Development, no? So yun yung plano niya, yun talaga ang programa niya, no, in PUD. Kaya para magkaisa, no, hinikayat niya lahat ng mga political party na magkaisa sila, kaya nga lakas inyo CDC-IND, no? Yun nagkaisa lahat ng mga political party. Tapos ang bayan mo na that time hindi sumali, no? Hindi sila ang komunista hindi sumali, no? Hindi sumali kasi sinabi nila na hindi tapat ang ating gobyerno. Kaya isa yon sa inodyok ni General De Villa na kailangan i-repeal yung Republic Act 1700, no? Yung i-repeal yung Republic Act 1700 para makita ng mga komunista na sincero ang ating gobyerno, ang Pangulong Ramos. Kaya yun, na-repeal ng Republic Act 7636, no? Kaya nga sabi ko kahapon na dati ang mga sundalo nag-uniformo, umuwi, magdalang baril, pagdating doon, lasing-lasing, tapos paputok, no? So, nang dahil sa pag-repeal ng Republic Act 1700 and na-repeal ng Republic Act 7636, pati ang sundalo natamaan sa batas na ito kasi hindi na pwede magdala ng baril, tapos kung walang kaukulang papel, no? Papilis. Tapos kahit na nga si Senador Padilla noon, di ba? Naalala natin yung si Senador Padilla ngayon, nakulong din niya dahil sa baril. O dahil yon sa Republic Act 7636 na nag-repeal sa Republic Act 1700. Lahat doon tinamaan. Pati ang mga armado na NPA. No, na bawal na.
ang pagka wala kang baril, kahit na NPA ka, ay hindi ka pwedeng hulihin. Hanggang ngayon naman, no? Kailangan makuhanan ka ng baril. Kasi pagdating doon, pagkasuhan ka, dahil NPA ka, hindi yan ground na makulong ka, no? Hindi ground na makulong ka pagka baril nga. Kung makulong ka man, pag may baril nga makulong ka pag may baril ka. Pero yung baril naman ay bilban, pwede ka piyansahan, makalabas ka, no? Makalabas ka. Kaya sa ganang atin dito, si Pangulong Ramos ang siyang pakana na ma-repeal ang Republic 1700, tapos nagkaisa. Kaya yung mga armadong NPA lalong kumunti, no? Lalong kumunti. Alam nyo, umabot na lang ng noong 1993, umabot nila ng 30,000 armado. Alam nyo ba yun? Matagal ang balitaktakan natin dito. Kasi doon sa Kilusan kasi dati, no? Sa CPP, NPA, NDF, dati mayroon silang tinatawag na 70-30. Ano yung 70? 70 armado, yung political party nila 30, diba? Ganun. Sa panahon na hindi pa na-repeal ang Republic Act 1700, no? Yung aktibo pa yung anti-subversion law, yung Republic Act 1700. Yun ang nangyari. Marami ang armado. Diba? Umabot nga ng 25,400 Diba? Tapos, noong sumurrender na sila, nung unti-unti sumurrender, umabot ng 14,000 panahon ni Cory. Tapos, ni-repeal pa yung Republic Act 1700, no? Samantalang, tandaan natin ha, itong Republic Act 1700, ito yung nagpapanalo ng ating gobyerno nung bumagsak ang komunista dahil sa anti-subversion law na nagawa ni dating Carlos Garcia. So, yun yung follow-up sa programa niya kay Ramon Magsaysay, kung kaya bumagsak ang unang komunista, no? Kasi panahon ni Magsaysay sumurindir lahat ng armado no? Maraming armado na sumurindir sa programa niyang Land Reform Program. And then nung mamatay siya, pinalitan ni Carlos Garcia, nakagawa din ng Republic Act 1700. Ito yung anti-subversion law na ito. Ito yun na siyang dahilan ng pagkahuli naman ng mga ibang mga armado pa, kasama si Luis Tarok, no? Na nahuli. And then, bumagsak na totally ang armado, no? Kaya nga, sa kasaysayan, nag-number 1 tayo sa agrikultura at nag-number 2 sa ekonomiya. Sa buong Asia yan. Tapos, wala nang mga sundalo dito, pinadala doon sa Pelcag at saka sa Piptok dahil wala nang kaguluhan dito, wala nang insurgents. And then, ang natitira na lang yung mga lowest element, no? Bandido, no? Kasama yan sila Bernabe Buscaino, diniklara niya ng bandido. Ngayon, naulit ang istorya. Naulit muli. Ngayon, na panahon ni General Ramos. Bakit ko nasabing naulit? Ito. Bakit naulit ang istorya sa panahon ni Carlos Garcia, sa panahon ni General Ramos? Okay. Nung ma-repeal ang Republic Act 1700, sa programa niyang NPOD, sumuko yung mga armado. Kaya sabi ko, 70-30. Yung legal nila, 30 lang. Tapos yung armaduhan nila, 70. Maraming sumuko. Dahil hindi na, siyempre, nakiisa na And then, dagdagan pa, noong 1995, na-create ang party list law, yung Republic Act 7941, no? Yung Republic Act 7941, na-create.
Nagtatag sila ngayon, ang komunista, nagtatag ngayon ng mga party list. Bayan Muna. Kasi organisa na dati yun no? Dati nang may Bayan Muna na inorganisa nila. Anak Pawis, tapos Gabriela, ano pa yung mga pinasok nila dun sa party list. Tapos, kasi nga hinikayat, si Pangulong Ramos ang naghikayat nun na sumali sila sa kanyang gobyerno. Na open ang demokrasya kasi open talaga. Ayun, ito namang mga tao, siyempre, hindi nakaintindi, maganda pakinggan, anak pawis, no? Para sa mahirap, bayan muna, para din sa mahirap, no? Bayan muna bago sarili. Ito yung programa din sa DepEd dati na sa salaysay ng mga maestra din doon sa Negros, pati sila nailad sa bayan muna kasi isa rin sa programa kasi ng DepEd yan dati, nakalagay pa nga yan sa mga sa bubong ng mga paaralan, yung bayan muna bago sarili. Ito yung grabe talaga ka, itong komunista, grabe ka mangingilad, no? So, itong nangyari, no? Ito, ang epekto sa programa ni Pangulong Ramos ay bumaba ang armado. Naging 3,000 na lang. From 14,000, 3,000 na lang. Okay. May pagbabago din ng approach ng sundalo dito sa komunidad. No? From SOT, MSOT, RSOT, yun yun, no? Pero hindi ko na yung sabihin. Dito tayo po sa Ngayon, mga kapuso at kapamilya, dahil ito na nangyari, ang yung mga armadong sumuko, saan napunta? Nagbagong buhay ba yun? Ha? Tatanong nyo, nagbagong buhay ba yung mga sumuko armado? Ito, kasi nandito yung mga, shout out muna tayo ha. Dinbig, Kasamuncio watching. Okay, partner. Shout out sa'yo, partner. Magandang hapon. Ito, didiscuss na natin. Maganda kung magtanong ka para at least isama tayo sa pagpapaliwanag dito. Maganda itong topic to no? Ang tanong ko, partner, ganito no? Yung mga nag-surrender, nagbagong buhay ba? Yung panahon ni Jal Ramos, nagbagong buhay ba? Okay. Okay. Ito, magandang katanungan to no? Nagbagong buhay ba yung mga sumurinder yung noong 80s, sumurinder ng late 80s saka early 90s? Sa palagay ko, hindi. Alam niyo kung bakit? Andyan yung ideolohiya pa sa utak nila. Saan sila sumali? Sa legal. Sa legal. Kaya sinabi ko, doon sa lokal, makukunik yan doon no? Kasi nagbago yung structure nila. No? Naging 70-30 pa rin. Pero 70% na naman ang nandun sa legal, sa puti. No? 70% ang nasa legal. 30% na yung armado. Kung dati, yung armado, 70%, 30% yung kanilang yung paralegal. Yung panahon ni Jal Ramos, 70% yung legal, yung paralegal, at naging 30% na yung armado. Yun, ababot na ng 3,000 yung ang armado Sumuko na. Sumuko para magligal. Saan sila sumali? Alam niyo ba kung sumali? Alam niyo sa mga sa interview ko, yung mga armado dati, naging organizer na ng Anak Pawis, Bayan Muna. Yun na nga yung sa Negros, ganun At hindi lang sa Negros, kahit saan. Yung dating armado, napunta kaming Surigao, sa area ng 30IB, sa Surigao City. Doon sa, anong tawag ito, yung Malimuno, no? Doon sa Malimuno.
Yung dating armado, mga kapuso at kapamilya, leader na ng anak pawis at sa mga bayan muna. Ay, hindi lang yan, no? Sa Bulacan mismo. No? Noong 2006, nakarecover tayo ng 50 caliber at saka 30 caliber. No? Tatlo kami regular, tapos dalawang surrenderi na kasama namin. Isang Amazona at saka isang commander. Si Commander Ernesto Nicolas. No? Bali 5 kami. Niread namin kasi sa pamumuno ni sa pag-guide ni Commander Nicolas, niread namin yung safe house nila dati. Mga kapuso at kapamilya, itong si Canilo dating NPA, siya na yung head ng anak pawis sa Bulacan. Bulacan basta parang Central Bulacan, no? Siya na yung head ng anak pawis sa Central Bulacan. Dati siyang armado. Tapos, nung nagpalit sila ng area ni Ernesto Nicolas. Ito si Ernesto Nicolas. Ito yung sumurinder namin. Hindi nila alam na sumurinder kasi mga 1 week tinago namin yun eh. Tapos yung sabi niya, mayroon siyang alam na safe house nila na mayroong 50 at saka 30 caliber na gamit niya. Na ang humahawak ngayon na si Canilo na siya na yung head ng anak pawis na dati rin yung pumalit sa kanya sa area. No? So, kinana namin yun, nakuha namin yung isang 50 caliber at saka isang 30 caliber at saka yung iba pang mga paraphernalias, no? Saka subversive document. Nakuha namin yun. Mga kapuso at kapamilya, makikita natin dito na ano na si Canilo, anak pawis na. No, siya nang head na anak pawis. Nakuha na natin ang baril. High powered pa, no? 2 machine gun, 50 caliber at saka 30 caliber. Okay, see? So, ito yung nagpapatutuo talaga na ito sa batas na ito, na naging at 30-70 naman bumaliktad sa panahon ni Jal Ramos. Magaling, no? Magaling talaga yung mga komunista. Kaya, ngayon, humina naman sila dahil sa NTF-ELCAC. Huwag tayong kumpiyansa, mga kapuso at kapamilya. Kaya, subaybay tayo sa palatuntunan dito sa ating pagpakabana sa barangay at saka kay Ka-Eric, mayroon silang regular program sa SMNI, no? Mayroon din sa YouTube, makikita natin yan. Yan talaga ang nangyayari, no? Yan ang nangyayari. Kaya huwag tayong hinikayat ko rin yung mga retiree dyan na hindi tayong nag-retire tayo na na hindi na tayo kikilos, no? Sa tulungan pa rin natin ng ating gobyerno. Alam niyo bakit? Kasi yung pension natin galing sa gobyerno eh. Di ba? Kaya mayroon din tayong grupo, yung Vanguard of Democracy, Anti-Com at saka Anti-Corruption yan, no? Sumama na kayo diyan, no? Na inorganize ni Colonel Mitran, no? Si Colonel Mitran naging kasama natin yung 7th ID at saka doon sa 8th ID dati, no? Mga kapuso at kapamilya, susubaybay tayo diyan kasi maalalayan tayo sa mga nangyari sa ating paligid, sa ating gobyerno na magulo, no? Magulo kasi naghahalo dito ang partido sa demokrasya, no? Lalo na dito sa parliament form, no? Naghahalo dito ang partido. Okay lang yung presidential form na dating yung presidential form kasi yun yung kay Pangulong Marcos doon. Kaya yun na magmaniobra pagka medyo magkaroon ng state of emergency katulad ng ginawa niya na nagdeklara siya ng martial law. Ngayon, mahirapan niya tayo mag-charter change eh. No? I-charter change natin yung ating batas at saka kun hindi nga makapasa-pasa eh. No? Kasi yung mga nakalaupo natin mga kadadasan ng mga kongresista natin, mambabatas, halos mga oportunista, no? Tingnan mo, si Ka-Eric at saka si Mabadoy,
Ikinulong sila doon sa Kongreso, sa Congress, di ba? Nakulong sila doon. So tama naman yung pinaglalaban nila, no? Kasi masama ba magtanong? Nagtanong lang naman siya, si Ka Eric, tungkol doon sa budget eh. Nagtanong lang naman eh. No? Hindi naman nag-ako sa'yo, nagtanong lang. Bakit ganon? 'Di ba? So, samantalang dyan sa Congress, andyan yung mga retired, no? Nandyan si Colonel Acop, siya pa yung parang klase 21 ata yan eh. No? So, yun yung alamin natin ang history ng ating nangyayari sa ating paligid, lalo na dito sa insurgency problem. Kasi, pag hindi natin ito maagapan, lalakas ulit. Ito mahina na eh, mahina na. No, mahina na dahil sa NTF-ELCAC nila Ka Eric pagbaliktad ni Ka Eric sa ating gobyerno, no? So humina na. Ang problema naman ito pag hindi natin alam kung anong gagawin kasi ang komunista gagawa ng paraan yan sila para lumakas ulit. No? Kasi lalo na ngayon ang pro-government ang pro-government katulad nila ni mga Duterte, ni former President Duterte, ni Vice VP Sara. Ayaw na nila yung mga yung mga negosasyon. Kasi pag nagkakaroon ng negosasyon, peace talks, diyan kasi sila bumubilo. Alam naman natin ng kasaysayan na pagka nagkaroon ng peace talk, negosasyon, yan yung hindi talaga ay yung mga komunista. Huwag na nating asahan na susuko yan sila. Kasi kunwari lang yung pagsuko nila talaga, yung suko na bukal sa loob, maniwala kayo dyan. Walang pagsuko na bukal sa loob sa mga komunista kasi ang pagsuko nila panlilin lang. Di ba? Ilang beses na tayo nalinlang. Noong panahon ni Ramos, si Ramos mismo, West Pointer. Pero nalinlang. Bakit? Akala niya, nung NPU din niya na program, National Program for Unification and Development, para sa pagkakaisa, para sa kalambuan. Nangyari ba? Ginamit lang din yung Republic Act 7636 na nag-repeal sa Republic Act 1700 sa anti-subversion law para hindi na sila mahuli pag lumantad. Hindi nag-organisa ng bayan mo na anak pawis, pinagtatagtag dyan sa mga legal na yan, which is nandyan na ngayon nakaupo sa ating gobyerno. Di ba? Pabalik-balik na lang yan. Ngayon, kakana na naman ng ating Presidente Bongbong Marcos na negosasyon. Pag nang-negosasyon, kasi naiipit na sila, kumunti na lang sila. Para na naman yan, lalakas sila. Paulit-ulit na lang ng ganung nangyayari. Okay, tuloy tayo. Napakasarap i-discuss kasi ito kasi andito kasi yung mga manlilinlang eh. No? At yung kadalasan din, hindi natin maasahan itong ating mga politisyan kasi itong mga politisyan natin, wala talaga yung makabayan, no? Wala talaga yung kadalasan ito ating mga politician, kadalasan mga mga oportunista, no? So yun ang problema. Ito namang ating simbahan, okay sana. Problema ng ating simbahan naman kasi hindi alam talaga anong nangyayari. Ngayon, puro reconciliation naman talaga ang simbahan, no? Ang simbahan, reconciliation. Kasi kailangan magdasal, ipagdasal. Kailangan ng banal na espiritu. Tama talaga yan. Ang problema, madala kaya yan? Madala kaya yung kasi kung maniwala pa ako kung lahat ng pamilya ay nagro-rosaryo, lahat ng pamilya nagdadasal, lahat ng pamilya ay may curse na tinuturo ni Father Darwin, no? Tuturo ng exorcism priest natin. Maniwala ako dyan. Kung majority, no, ay maging practicing Catholic. Practice ang pagkakatolik. Kaso hindi.
Hindi. Ang labanan natin ngayon, parang ano ba yung laro na yung pustihan, di ba? Yung marami ang kabila marami ang kampis kabila. So tatalo tayo. Kung ipagdasal naman natin, kaya tama yan, kasama ang dasal natin diyan, no? Kasama kung sana lahat, kaya nga yung BEC, ito yung program sa simbahan para magpakabanatang tanan, no? Na aayon tayo sa kagustuhan ng Panginoon dito sa demokrasya ng gobyerno, no? Kasi ito yung may paniniwala sa Diyos. Pero kailangan alamin natin ang mga kamada sa mga panlilinlang. Kasi halos yung mga nandyan, nakaupo dyan, katulad ngayon, nandyan, existing pa rin yung bayan muna sa loob ng ating gobyerno. Existing pa rin yung Anak Pawis. Existing pa rin yung Gabriela. Yung iba pang mga party list na Makaya Bayan Black. No? Existing pa rin. So habang nandyan yan sila, ang iniisip ng mga yan, topple down yung ating gobyerno. No? Kasi papalitan ng komunista. No? Ngayon, kung hindi natin alam ang stima, ay talagang mas babalik ka na malalakasan naman ang natin, ang insurgency natin problem. So, okay. Ito ngayon, pupunta tayo sa lokal na pag-organisa para makita natin, no? Doon tayo sa lokal na pag-organisa. So, nandyan na yung Anak Pawis, nakaposisyon na sa gobyerno. Kaya ito nga yung sinasabi ko kapon na one time mag-sit-in naman talaga tayo sa mga sa mga bayan, sa Sangguniang Bayan, sa mga bayan-bayan, sa ABC, at ipag-coordinate din tayo dati sa mga municipal mayor, lahat ng mga bayan para maklear. At lahat din ng council ng barangay. Pinapaliwanag natin kung paano sila yung iba nakakaintindi, kaya nga bumabagsak mabagsak yung insurgency sa akto no, sa barangay nakukuha natin. Pero kailangan din na sinserong pagtatrabaho, no? Hindi yung pagtatrabaho na yung tawag nito, yung compliance, no? Kasi mayroong trabahong compliance, mayroong sincero, no? Kumbaga, mission-oriented ka, pagka sincero sa trabaho mo, mission-oriented ka. Pero kung career-oriented ka, yun, compliance lang trabaho mo. Kasi ayaw mo masira yung career mo. Ayaw mo maghirap. Kasi kung magtatrabaho ka talaga, ay talagang maraming maraming kikritics at kakaso ka pa, no? Magkakaso ka pa. Tingnan mo si Jar Palparan, kinasuhan. Samantalang kung pagtatanggol lang sa gobyerno, siya nga yung naghabol sa mga nagkukudita Siya yung naghabol sa nagkukudita. Tapos siya din yung naghabol sa mga komunista. Bakit siya nabiktima? Kasi, ay pupunta na naman tayo kay Jel Ramos. Kasi nga, dahil sa programa ni Jel Ramos, ni Pangulong Ramos, naligal yung komunista, nakaupo na sa gobyerno natin, yung kinakalaban ni Jel Palparan komunista, yun, naunay stari sa kasama diyang nasa gobyerno. Taga-gobyerno rin ang sumira kay Jel Palparan. Samantalang anti-com talaga yun. Anti-com si Jel Palparan. Ang problema kasi, yung mga leader na komunista nakaupo man sa ating gobyerno. So, tinamaan siya. Yun ang naging problema. So, ito ngayon. Itong makabayan, okay. Bakit lalong lumakas itong mga komunista? No? Kasi, yung mga nakaupo na, kumbaga,
Kung makikinig lang kayo sa sa mga pangampanya ng mga party list, may mga party list ng mga komunista na sinasabi, para sa pagbabago ng ating gobyerno, ito ay para pagluluto lang ito ng bibingka. Paano ba lulutuin ng bibingka? Paano ba lulutuin ng bibingka? Kasi ako, mahilig ako mag-attend ng seminar eh. Attend ako ng seminar ng Bayan Muna. Attend ako, basta mga mga seminar. No? Ngayon, kadalasan sila sabi nila para babago ang sistema ng gobyerno, bulok, sabi nila. Ang bulok na gobyerno, paano natin babaguhin? Sabihin nila, parang nagluto lang yan ng bibingka. Paano ba pagluto ng bibingka? Apoy sa ilalim, apoy sa ibabaw. So, anong gagawin natin para, ang tawag dito, para mabago o maluto ang bibingka? Sino ang gagawin natin apoy sa ibabaw? Ha? Sino? Sino ang ating gagawing apoy sa ibabaw? Kasi tayo na yung apoy sa ilalim, sabi nila eh. Tayo, lahat ng dumalo ng seminar ngayon, kayo yung apoy sa ilalim. Tayo. Oh. Ngayon, anong gagawin natin para magkaroon ng apoy sa ibabaw? Oh. Alam niyo ba kung ano? Eto. Panahon sa eleksyon, ang iboboto natin, pag nanalo, sila ngayon yung apoy sa ibabaw. Tanong, may nanalo wala? Mayroon pang nakaupo hanggang ngayon. Nasa ating gobyerno na mga leader ng komunista. Ngayon, maluluto ang bibingka? Hindi. Mga kapatid, kapuso at kapamilya, lutong-luto ang bibingka. Masarap ang luto. Bakit? Tingnan nyo. Niluluto tayo ng sarili nating mantika. Pati mga batas, binabanggit natin. Tingnan nyo. Pati ang simbahan naluluto. Kasi sa simbahan, bawal ang contraceptives. Bakit? Tingnan nyo kung sinong nagpanukala ng mga batas ng contraceptives. Di ba yung mga yan? Sino nagpanukala ng batas na bawal maglagay ng imahen ng ating Panginoon dyan sa mga public establishment? Yang mga yan. Di ba? Maliwanag masyado na niluluto tayo ng sarili nating mantika. Niluluto tayo at ang sarap-sarap pagkaluto ng bibingka. Na yun yung pagbabago. Gustong magbago. Yun ang sabi nila. Madali lang baguhin ang sistema ng gobyerno. Kaya dapat tayo maging aware tayo dito. Kaya nga, doon dyan sa Bihilan, nagawa natin yan eh. Diyan sa Garcia Hernandez, nagawa natin yan. Panahon ni Mayor Mirna, sit-in tayo sa mga EBC, sa Sangguniang Bayan, para matuto sila, maturuan kung mayroon pa nga isa nagsabi na Sangguniang Bayan na alam nyo pala ang stima, yung bayan mo na nasa kabila, bakit hindi nyo hulihin kayong mansundalo? Hindi pwede hulihin kayo. Legal nga eh. Kaya kami nag-sit-in sa mga sa Sangguniang Bayan, sa EBC, para malaman ng constituents kung i-ko natin at hindi sila makaplastar, hindi natin maibuto. Kasi pag naibuto natin mga yan, uupo na naman. Kasi legal yan eh. Ngayon, uupo ba yan sila dyan sa Kongreso? Uupo ba yan sila dyan sa taas ng pwesto? Kung hindi yan, ibinubuto ng taong bayan? Maliwanag pa sa sikat ng araw yan na uupo sila dyan kasi ibinubuto natin. Kaya nga nandito tayo, nakipag-coordinate tayo para malaman ng mga taong bayan
na yan sila ay mga komunista, wag dapat iboto, no? Kaso, wala nakaupo pa rin kasi ang dami silang propaganda, mayroon silang panahon sa election, mayroon silang tinatawag na ano yun? Mga win-win yan, no? Na ano tawag ito? Campaign pay, no? Campaign pay. Meron silang ganyan. No? Mayroon silang campaign pay. Nakalimutan ko, iyan ko 'yon, no? Tapos mayroon pa permit to win, no? Yan, permit to win. Mayroong kaukulang ikaw politician ka, lalapitan ka nila, no? Bigyan mo kami ng magkano ba ang permit to win ngayon nila? Million yan no? Bigyan mo kami ng 20 million o 50 million, siguradong panalo ka, no? Permit to win, yun ang permit mo na manalo ka na naman. Okay? Permit to win, saka permit to campaign, no? Hindi ka pwedeng pumunta doon sa liblib na lugar kung hindi ka magbigay ng permit to campaign. So, niluluto na lang talaga tayo, kaya nakaupo pa rin sila ngayon dyan. At habang nandyan sila, no, sa upuan, talagang demokrasya nga tayo at magulo palagi. At hindi umaasinso. Yun yung isa sa problema sa demokrasya. Kasi sa demokrasya, katulad sa bansa natin, hindi asinso na ungusan na tayo ng ating karatig bansa dito sa Asia, no? Nauungusan tayo, hindi tayo lumulubog tayo. Samantalang nung bumagsak ang komunista, nung unang bagsak ng komunista nung panahon ni Magsaysay at nasundan ni Carlos Garcia, nag-number 1 tayo sa agrikultura. Dito pa kumukuha o nagsiseminar ang ating karatig bansa sa UP Los Baños, no? Diyan nagsiseminar sila ng pangsasaka, yung kuan ba yun? At saka nag-number tayo dahil bumagsak ang unang komunista. Ibig sabihin, habang nandyan nakaupo ang mga komunista sa ating gobyerno, wag nating asahan na tayo ay aasinso. Wag tayong umasa. Kasi yan, ang mga yan, gagawa ng batas yan na para tayo ay economic sabotage nga Kaya okay, tingnan nyo. Balik tayo sa sa nung 80s, 70s, 80s. Ang organizer na mga komunista sa mga kanayunan ay tinatawag ng POT, di ba? Ano yun? People's Propaganda Organizing Team, no? Prop Organizing Team. Ito revelation din ito ng mga kaparian, pari ng ano tawag nito? Ito kasi mga pari ng Pilipinista. Nagsiseminaryo din yan sila. Ito yung sinasabi ko ng makabata makabayan na pinasok sa seminary. Kasi isang pari sa Pilipinista doon sa Sipalay City. Doon sa Sipalay kasi nag-clear din tayo sa Sipalay, sa Kamindangan, Barangay Kamindangan ng Sipalay. At kasi dalawang barangay Kamindangan ng Sipalay at saka Kamindangan ng Kawayan, no? Ngayon, ang malakas doon na sinasaniban ng mga komunista na simbahan, sinasaniban, sanib na to, naapektaduhan na itong mga Pilipinista din. Ngayon, nakuha natin ito si father ng Pilipinista, nakalimutan kong pangalan. Nung middle of 70s, habang nasa seminary siya, isa na siyang POT, Propaganda Organizing Team. POT ang tawag nila.
early 70s, early 80s, ganun din, no, PUT. Ngayon, ito yung mga mga organizer nila, yung mga nasa seminaryo, yung makabayan na totoo man talaga yung pinapasok nila. Kaya nga, yung mga pari na naurinahan na katulad nila Father Navarro, yung namatay na naging NPA talaga, yan sila Father Frank Fernandez, ug marami pang iba na mga pari na pinasok na ng komunista, no, galis kabataan makabayan para ma-planted nila ang simbahan. Yun ang hindi alam ng mga pari yan, kaya hindi nila pwedeng sabihin, no. Pero yung mga pari na naging close natin, yun sinasabi nila yan, no. Dati talaga. Kasi yan man talaga yung early 80s saka late 70s yan ng mga POT. Yan sila yan sila ang mga organizer. Okay. Ngayon, yung POT, pagdating ng early 80s, naging naman sila, nawala na yung POT. Napalitan ng semi-legal team. Nung marami ng armado, okay, patapos na yung oras natin, no? Nung marami ng armado, yung mga POT, naging semi-legal team. Ibig sabihin, armado na sila, no? Kasi yung mga POT nun, legal pa no? Seminaryo, mga basta kabataan makabayan, POT yan sila no dati. Hindi pa yan sila NPA. Ang baril nila doon, pag by barrel sila, mga pistola lang. Ang mga baril nila dito, mga tawag dito, mga sundang 22, 38, kana mo na ilang mga baril, mga pusil. Kasi hindi pa man talaga sila ang naging armado na umakyat sa bundok. Kaya yung baril nila, gagamit lang nila noon, para saan? Panakot, para hindi makahindi yung inorganisan nila. Hindi makahindi ang mga inorganisan nila. Kaya yung baril na yun, panakot lang yun, mga 22, mga 38, sundang, panakot lang nila yun. Para yung ma-organize nila, matakot at sumunod sa kanila. Yun man ang purpose. Ngayon, pagka magamit na rin yun, pagka may mga mga police PC, pero hindi. Talaga. No? Kaya ito yun, nung 70s na, nung magdeklara ng martial law, naputol na natin yung treaty, yung treaty sa PhilCag at saka treaty sa PIPTOC. Kasi nandito na mga kaguluhan, magkagulo sa Pilipinas ulit, no? Nung daming bombing, ang mga sundalo hindi na pinadala doon sa kunti na lang kung mayroon man, kasi member tayo sa United Nations, pero kunti na lang ipapadala doon, hindi katulad noon na member tayo sa PhilCag at saka PIPTOC, no? Ngayon, member tayo sa UNDOP ngayon, kunti na lang ipadala. Kasi nandito ang kalaban nandito na sa bansa na naman ang kalaban natin, yung mga komunista, mga Pilipino. So, hindi na pwedeng So, yun, no? Ang stima. Ang baril nila ng panakot lang para sumunod yung kanilang organisa. Ngayon, pag dating ng ng middle of 80s, ito, isa-isay natin to sa mga armado to kasi nandito na tayo sa kung paano nila pinasok yung yung mga kabarangayan natin para mag-organisa. Ito, no? Nung 70s, ang nag-oorganisa sa Makanayunan ay mga legal, yung mga POT, yung mga seminarista, ganon, no? Yung mga mayroon ding mga doon sa Gihulngan, balik tayo doon sa Negros Oriental. Abogado, yung organizer, Madrid, pare. Ganyan,
Yan nga yun. CNL. Yung Christian National for Liberation. Sila na mismo yung nag-organisa. Dito sa Misamis Oriental, ganun din. Kailangan mga kapuso at kapamilya, alam natin to, no? Alam natin tong kasaysayan. Kasi, nalambigit bang simbahan? Yes. Nalambigit. And hindi yan may pagkaila. Hindi natin may pagkaila yan. Bakit? Naubo na ko. Dito sa Misamis Oriental, particular in Salay, hanggang dito sa may Balingasag, ang nag-organisa dyan, pari. Nung nag-clear tayo sa Lantad, sakop ng Balingasag, no? Sa Sitio Lantad, sinong nakukuha natin mga pangalan dyan na nag-organisa? Pari. Anong ginamit na ano? Ano ang ginagamit na na samahan, simbahan? Yung anong tawag to? Kalimutan ko. Yun din ang ginamit. Maalala ko lang yan. Doon sa Gihulngan, yung parang kursilyo, pero yung kursilyo kasi sa parokya lang yan eh. Yung ang tawag nila doon eh, yung gamay ng kursilyo. Yung CCIS, Christian Community Seminar. Yung CCIS, no? Yun ang ginamit nila. Nga, basta Christian Community Seminar. Yun pag-organisa ng BEC dati. Komplikado, no? Ito, komplikado talaga kasi kung ano-ano na lang ginagawa ng komunista para mailad ng mga tao eh. Noong ginamit dun sa Samar sa Kabataan, sa Christian, Student Christian for Movement, yung Single for Christ. Dito sa Salay, yung CCIS, no? Yung seminar para sa pag-umol sa Kristohan ng Katilingban, no? Yan ang ginamit. Pati din doon sa Gihulngan, ganun din. At doon sa Sipalay, ganun din, no? Kasi bakit hindi ko malaman? Kasi nasa simbahan tayo eh. Pagdating ko sa area, mag-coordinate kagad ako sa kwan at nakukuha natin doon nga sa Kanduni, si Father sino ba yun? Siya mismo nagsabi, si Father, yung mahabang buhok na pare. Nakalimutan ko. Mga kapuso, yung mga pare, pag nakuha natin, magsasabi yan sila, magre-reveal yan sila. No? I-reveal nila yung nangyayari. Kaya ito yung nasa tayo, no? Okay, wala na tayong oras. No, nandito tayo sa organizing, no? Pinapaliwanag natin yung approach nila sa organizing sa kung sino yung mga nag-oorganisa. Oh. Ito sa nangyari ito noon, wala pa itong wala pang bayan muna, wala pang anak pawis to ha. Oh. Itong 70s, 80s. Kaya ito ay mapapansin yung mga PUT. Oh. Sa panahon ng bayan muna, ano bang ang organizer nila? Bukas sa pagpapatuloy natin. Okay, wala na tayong time. Okay, shout out muna tayo. Ay, yung aking ihado. Iko. Ihado. Watching from, saan ka ngayon? Nandiyan ka sa Bunawan? Okay, shout out sa iyo, Iko, ihado. Happy New Year. O sa aking partner, si Elsie. O shout out sa iyo, Els. Baka may college kang anak dyan. I-monitor mo kasi, kaya apo. Kasi baka ma-organize yan ng kabila. Magalingan sila magkuhan. Ganang hokus-pokus. No? Uy, yung aking maninoy. Orsing, Happy New Year. God bless. Minsan magsalita ka dito. Mag-schedule tayo ha. Na para makatulong ka rin pagpa-explain sa ating karanasan. No? Ang dami nating karanasan eh. Okay. Sino pa itong ating i-shout out? Ay, shout out ni Maricar. No, Makalos, watching. Shout out sa iyo, Inday. No, Happy New Year. Happy New Year. Uy, sa aking manugang
Inday, Jinjin. Shout out, Day. Oy, kang Kongreso. Si Kongreso, ito lang yung Kongreso na nasa kampo. Oh, ito si Kongreso sa kampo. Shout out Loloy, shout out Manang, shout out Dinbig. Oy, R, shout out sa'yo R. Oh, shout out R. Subaybay tayo sa paki-subscribe ng ating gumawa tayo ng YouTube para mas mapalawak pa yung ating coverage, no? Paki-subscribe ng ating YouTube channel para at least makatulong tayo sa paglutas ng ating problema sa insurgency kahit retired na tayo, at hindi man pwede tayong hindi tumulong kasi yung pension natin galing din yan sa gobyerno. Kung magkagulo, mawalan ng budget tayo, baka mawalan tayo ng pensyon. Okay? GR, Makalos, watching, shout out sa iyo, R. Okay, sa tanan na nakasbaybay sa atin ngayon, shout out sa ating lahat. Okay? Tatapusin na natin ito sa ating dasal. So, samahan og sanat og sa Espiritu Santo. Amen. Humarika o Espiritu Santo, lamdagi ang among kaisipan aron mailanamo ang kamatuoran nga mao si Kristo. Inita sa imong gugma ang among kasing-kasing aron mabati o butagad sa among isigataw. Dinisi kami kan sa among mangilad nga mga pagbati o ipailayo kanamo ang mga daotang tinguha na makapukan sa kalinaw. Ginoo, himuha kami nga alagad sa imong kalinaw, di na pagdumot dalita namo sa kadait, di na pagdagmal balusan namo sa. Okay, medyo naputol yung natin signal. Okay, tuloy natin. Di na katahap dasigon namo sa paglaom, di na kasubanan o payo namo sa kalipay o Diyos ng agalon itugot na di namo ipalabi sa among tinguha na kami lipayon kay sa paglipay, na kami pagasabton kay sa pagsabot, na kami gugmaon kay sa pahigugma. Tungod kay diha sa paghatag kita makadawat, diha sa pagpasaylo kita mapasaylo, o diha sa pagkamatay kita mataw ngadto sa kinabuhidayon. Amen. Samahan og sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, shout out sa tanan og mayong palis sa tanan o bye-bye pahantod ugma.